Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, at baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong bagong tinik sa lalamunan ni Tambaloslos dyan sa Kongreso. Nako! Nagpalagan eh. Nagkagulo sa Kongreso at nagrambulan. Hindi yung rambulan na literal ha, yung may bugbugan ba, hindi ha. Siyempre, palitan lang ng ng sama ng loob. Sagutan. Ito mga kabisdak, bago ang lahat, palike muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa pagsuporta sa Birada Aguila. Pa-subscribe po natin yan mga kabisdak. Sa pag-aakala ni Tambaloslos at ng mga buhaya dyan sa Kongreso ay matatapos na po ang kanilang kalbaryo at mawawala na po ang tinik nila sa kanilang mga lalamunan na si Kong Marcolita Rodante na ngayon senador na, pambihira eh. May pumalit na isang Marcolita din, anak ni Kong Marcolita. Talagang nakipagtagisan po sa mga veteranong mga buhaya. Talagang binoljak, nagbuljakan po sila dito ng isang kongresistang itago na lang po natin sa pangalang Libanan. Pangalan pa lang, parang liliban na eh. Hindi po nagpatalo ang batang Marcolita sa debate diyan sa Kongreso laban sa mga veterano. At bigla pong patayo dito si Garen at namagitan. Ang pinagtatalunan, same as usual, itong tungkol po sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara na diniklara na nga pong unconstitutional ng Korte Suprema at inarchive na po ng Senado. Dahil ayon po sa naturang kongresistang batang Marcolita ay hindi pa rin po sumusunod ang House of Representatives sa Korte Suprema at sila po ay defiance ayon po sa naturang kongresista. Ito po ay nag-ugat dahil sa privilege speech ni Libanan. Pero ito, hindi na po natin pag-usapan yung privilege speech ni Libanan, pag-usapan agad natin yung ribat ng batang Marcolita. Pakinggan po natin mga kabisdak. Mr. Speaker, you enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment. Specifically, the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the evidence, pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. And along with that, you also said that each signatory to the impeachment complaint should have read in its entirety the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished colleague, Ma'am Laila De Lima, said that due process is not needed here in this particular case. But in my personal opinion, Mr. Speaker, due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. Exactly. It need not be construed specifically in the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process to the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po ay, we ask for an explanation letter dun sa empleyado kung bakit niya, why
he or she has breached a company policy. Mhm. In other words, meron pong due process. And I think it need not be specifically stated in every ruling. Mhm. And I think dapat po talaga intindihin natin ang judicial ang due process ay nandiyan nananalaytay sa lahat ng ating mga batas. Mhm. Mr. Speaker, Sagot! ang impeachment po ay a class of its own. May tinatawag na substantive due process, procedural due process, administrative due process. At dito naman sa impeachment, sinasabi po ng kanina sa interpellation na ang process na ito, pag pumirma ang 1/3 of all the members, Mhm. hindi naman nawawala ang sabi, wala dito yung due process dahil ang penalty dito, sabi po ng Honorable De Lima, ay removal from office, ang pinaka-harsh na penalty. Hindi yung katulad sa criminal or administrative. Pero, Madam Speaker, dagan ng impeachment po ay pag pumirma po ng 1/3 of all the members of the House at sinumiti po ito sa Senado, nandoon pa rin ang due process. Kasi doon po ay may karapatan makinig at hear yung mga depensa po ng ni-impeach. Opo. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at Exactly. sa ibang mga korte? Mhm. Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi dun sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Di Mhm. ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y idinispalto na pera? Di po ba? We should seek other remedies like cases before the Ombudsman at ano pang mga korte. Madam Speaker, yung Hindi ba sagot? speech ko po ay hindi po tungkol sa paghahabol sa Vice President. Sabay kambyo. Yung speech ko po ay tungkol po sa desisyon ng Supreme Court na gumawa po ng maraming requirements Oh. sa House of Representatives tungkol sa impeachment na exclusive power of the House of Representatives. Ganun po ang aking binitawang privilege speech. Oh, lol. Walang nasagot itong silibanan sa mga birada ni Marcolita, kung Marcolita, nakabatang Marcolita ha. Anak to ni Rodante Marcolita. Unang-una, yung sinabi ni Marcolita na yung pumirma 200 plus na mga kongresista, binasa ba yung articles of impeachment? Pati si Libanan, binasa ba niya yung laman nun? Yun yung tanong dyan eh. Hindi niya binasa. Oh. At binigyan ba ng pagkakataon makasagot si Vice President Inday Sara? Ang tanong, ang sagot niya, hindi na kailangan kasi nagpirma na daw ng 1/3, di ang due process na sa Senado. Tungaw. Hindi eh. Kasi, isipin nyo po, yung gustong i-impeach ninyo ay pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Hindi ho po pwedeng i-shortcut mo ang proseso. Kailangan bigyan mo pa rin ng due process. 32 million yung bumoto dyan eh. Tapos, hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon na makasagot. Tama yung sinasabi ng naturang kongresista Marcolita. Isa, ano nga ho eh, pag-iempleyado, pag merong lumabag po sa polisiya ng naturang kumpanya, pinagpaliwanag nga ho yun eh, pinapasagot. Magpaliwanag ka muna bago ka naming suspindihin. O, verbal muna, tapos written warning, tapos suspension. Yun yung tinatawag na due process. Pero dito, wala na daw, hindi na daw kailangan, ayon din kay De Lima. Basta nakapirma na yung 1/3, okay, diretso na, shortcut na. No due process kasi ang due process nasa Senado na. Maano yan, pinuna ng Senado. So, yari kayo ngayon. Ito, tuloy po natin yung banatan. Distinguished Minority Leader,
Yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay, are we being precluded to initiate impeachment complaints, or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by Correct. complying with procedural steps? Tayo po ba binabawalan talaga ng Korte Suprema, o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Ang galing. Before the minority leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate Call a friend. Tinayuan na talaga ni Garin, ha? Gayon. Call a friend. Okay. Pinagbabawalan ba? Yun lang naman, simpleng katanungan lang eh. Pinagbabawalan ba ng Korte Suprema na mag-file ng impeachment complaint ang House of Crocodile Farm sa labang kay Vice President Inday Sara or nino man? O di ba kaya tinatama lang, ginaguide lang, kinukurik lang yung mga maliw ninyo? O, tingnan mo kung anong mga sagot ng mga uplok na ito. the exchange of the gentlemen regarding impeachment as well as the decision of the Supreme Court. I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? No. May we Bakit? know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we Yan let na, yan the na. Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan as well as the other members of the House are actually, we have Labo-labo na. 22 members listed for the privilege hour. That's right, Oh. Madam Yeah, Speaker. so I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privilege speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Teka lang, ha. Bakit nag-point of order ka? Bakit hindi mo sagutin? Simple lang yung katanungan dun eh. Bakit pinagbabawalan ba talaga kayo ng Supreme Court na mag-file ng impeachment kahit kaninong elected official na impeachable? Hindi naman eh. Ang ano naman dun po ay tinama kayo. Pinuna kayo. In fact, sinabi pa nga ho ng Supreme Court na next year na kayo kasi nilabag ninyo yung 1-year bar rule. Tinama kayo. So, February 6, 2026, ginaid kayo. Di ba yun masagot? Kasi may pending motion pa daw sila. Uy, simple lang naman yan eh. Oo po, di naman tayo pinagbabawalan, kinurek lang po. Ganun lang, ayaw talaga tanggapin ang kanilang pagkakamali na hindi dumaan sa tamang proseso ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara dahil ipinagpalit lang sa 150 million ang bawat perma. Tuloy, Kong Marcoleta. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President?
why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable Mark, Ayan na, nasaktan sila sa please DeFi. proceed. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos noon ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Patay Vice si Tamba President. dito, tinamaan. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately Executory. notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Correct. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Palakpakan natin si Kung Marcolita. Grabe sakit ng ulo siguro dyan ni Tambaluslos. Tama naman kasi tinatakot pa na kayo impeachable. Tama naman talagang pagsuway, harap-harapan, yung ginawa ni Martin Romualdez. Hindi po sila nakikinig, hindi po sila sumusunod sa Supreme Court. Patuloy pa rin po sila sa kanilang kaibingan, patuloy pa rin po sila sa kanilang demolition job. Pag tiningnan mo, wala na no chance na. Kailangan nyo na lang sumuko, Martin Romualdez, at better luck next time na lang. Pero kinontra po yan si sinagot po siya ni Libanan dito, mga kabisda ko. Pakinggan po natin. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona ng Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version. Ito na, yara na naman dito si Tamba. Yung Quadcom. Alam naman po natin, ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. Wag po na tayo mas masyadong magtiwala doon sa mga sinasabi ni Bongbong na ayaw niya ng impeachment. Gusto niya talaga ng impeachment. Ayon nga po kay Attorney Harry Roque, talagang may utak nito si Bongbong Wala nang iba. Yung tropang Marcos Araneta Romualdez, yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Hindi pa ako naniniwala na si Tambaluslos lang ang may isip nito. Nakita na po natin kung paano utusan ni Bongbong si Charis. Ayan, pumirma ka, gampanan mo ang inyong trabaho bilang isang kongresista. Doon nga nakakalap ng napakaraming perma dahil yung number 1 sa pumirma ay iyong anak ni Bongbong. Tuloy po. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives Ito na. has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries.
bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Aray ko! Speaker! Tin! Galingan mo na lang daw. Galingan! Manghut-hutin! Galingan maulimbatin! Masakit yung sinasabi niya na patuloy na pagsuway ang House of Representatives sa Korte Suprema. Hindi nila matanggap yan dahil yan naman talaga ang totoo. Sinusuway nila ang utos ng Supreme Court. 2028 sa iyo ang tanong. Di naman mananalo yan si Tambaluslos. Sayang ang panahon. Alam mo si Martin kasi alam din niya na hindi talaga siya mananalo sa 2028 presidential election. Alam niya sa sarili niya na walang match siya kay Vice President Inday Sara sa mga Duterte. Kaya gumagawa ngayon ng paraan, pinipilit nila baka sakaling pagbigyan ng Korte Suprema, may motion for reconsideration kasi pagbigyan, pagdating sa Senado, lulutuin nila. Tingnan mo nangyayari ngayon kay Chis Escudero, demolition job, antindi, no? Binabanatan kung ano-anong ginagawa ng mga kongresista. Kasi nga si Chis Escudero, nakita nila mukhang hindi natin ito kalinya. Mukhang pumapabor na po ito sa mga Duterte. Nanindigan lang si Chis Escudero tungkol sa Constitution. Tuloy po natin, Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na nanggigipit, malakas ang kalaban, sinisiraan, disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. sa pulsi tampa Bakit hindi dyan. lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Wala nang igagaling kong. Baka sakaling matalo, putya, wala talagang panalo sa Alaska. Malabo. Baka sakali, galingan na lang, wala na wala nang sasama dyan kong, kaya Tambaluslos kong. Maraming salamat po. Sinagot siya dyan Speaker, there being no other member Speaker. who wishes to interpolate. Wala, nagkagulo na. Still my time, Mr. Speaker. Yan na, si Libanan, sumagot. The Honorable Nonoy Libanan may proceed with his privileged speech. Speaker, kung magpasalamat sa manifestation, bagamat mahabang manifestation ni Congressman Marcolita. Pero yung sinabi po niya na may defiance ang House, parang na may defiance ang House sa Supreme Court ruling. I beg to disagree with that statement. Wala pong defiance ang House of Representatives. May motion for reconsideration po tayo. Kung sakali, I don't think ang House ay hindi susunod kung final and executory na ang ruling ng Supreme Court. Pero may oras pa tayo. At ito, ang chamber na ito ay ang precise venue to air our grievances. We represent all the people here. Na-high blood na, na-high blood. Ito yung mga bagay na dapat ilabas po natin dito. Tumaas na. Because this is our constitution. Ang high blood. Obligasyon natin, proteksyonan ang ating duties and obligations. As a House, obligasyon po natin palakasin ang House of Representatives dahil ito po isa sa Palakasin saan? matibay na pagbalansin ng power. Kung sobrang tapang ang Supreme Court, sobrang tapang ang executive at mahina ang House. Palagay niyo po ba tatayo ang ating bansa? Kaya lahat po tayo, obligasyon. Sobrang patibayin lakas ang nyo na nga kanya-kanyang mga sinumpang Power tungkulin. tripping na. May duties and obligations po tayo. At kahit po masakit, kahit mahirap, kailangan natin ipaglaban ang ating konstitusyon. Yan po ang napakahalaga sa lahat. Maraming salamat po, Madam Speaker. Maraming salamat po sa aking mga kasamahan po. And if I may move, Madam Speaker, I would like to erase from the record the statement of the Honorable Marcolita that defiance of the House of Representatives. Hindi po tayo. Lol! Hindi daw sila sumusuway sa Supreme Court. Walang ganon.
May motion lang daw. Alam mo, itong mga alipores itang balustos, hindi na alam ang mga pinagsasabi. Harap-harapan naman talaga hong sinusuway ninyo ang kautusan ng Korte Suprema, kahit unanimous decision, 13-0, ang kapal pa rin ng mga mukha ninyo, mag-file kayo ng motion for reconsideration. Anong tawag dun? Di pagsuway. Hindi kayo tumalima sa utos ng Supreme Court. Kahit alam ninyo, immediate ang kautusan, executory. Ang tigas pa rin ng panga ninyo, binabantaan pa ng puon ninyo ang mga justices na sinasabi ho ninyo na impeachable din ang mga to. Kumbaga, kung ayaw nyo kaming pagbigyan sa motion for reconsideration, i-impeach namin kayo. Ang problema nga hirap nga kayo mag-impeach sa isang tao, lalo pa kaya sa 13. Tanggapin nyo po na talagang sumusuway kayo sa utos ng Supreme Court. Kung hindi kayo sumusuway, di hinayaan na po ninyo yung kautusan na yan, wag na tayo mag-motion. Unanimous decision naman Talagang nakikita naman ho natin, 13-0, wala tayong panama Oo nga naman kaya naman sa Senado. Ang Senado sumunod na po inarchive na po nila yung naturang complaint dahil diniklarang unconstitutional. Sige, tinatama naman tayo ng Supreme Court. Next year na lang tayo, babawi February, kung gusto nyo po talagang magkaroon ng impeachment pa. Pero malabo na no chance na po kayo. Wala na po kayong pag-asang ma-impeach si Vice President Inday Sara kahit 1,000 impeachment complaint pa ba yan? Kahit tira-tirahin po ninyo yung mga senador, hindi po uubra yan Tama lang po na sumunod ang mga kongresista sa Supreme Court. Wala na pong ibang Supreme, kundi Supreme Court po. Alangan namang Supreme Kim John Bonjing yun ng Pinas. Supreme Kim Bonjing yun ng Pinas, yun yung Supreme. Mismong si Vice President Inday Sara nga, hindi naman niya in-expect na ganyan ang mangyayari sa desisyon ng Supreme Court. Basta si Inday Sara, handang-handa po siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito, pakinggan natin si Inday Sara. Hindi daw talaga niya in-expect na yan ang desisyon ng Korte Suprema laban tungkol po sa impeachment. Unanimous 13-0, pakinggan natin si Inday. Nakuratan ba ako sa desisyon sa Supreme Court? Nagulat. Wala namang yun ko kana. Gihatag ko naman to tanan sa Ginoo. Kanang gidawa na nako ba? Ingon ako, bisan unsay mahitabo. Nga nako, mao kinay kapalaran. So wala na ko ibuhaton, magulat lang ko diri, tanawon nako. Asa ko dalon sa Ginoo. Pero sa kadaghan sa mga Dabawenyo, sa ang mga kaigsuunang Pilipino nga nag-ampo, sa tanaw nako nakadungog yun ang Ginoo. Sa mga hindi Bisaya, itatranslate ko po. Huwag kayong mag-alala. Ang sabi dyan ni Vice President Inday Sara, nagulat daw siya sa desisyon ng Korte Suprema na ito'y kinabuisit ng mga kongresista. Ang ginawa daw niya, pinasadyos na lang po daw niya kung ano ang desisyon ng Supreme Court. At naghihintay na lang siya at tanggapin na lang niya kung ano yung plano ng Panginoon sa kanya, ay kusa niyang tatanggapin. Kaya nung nagkaroon ng unanimous decision ng Supreme Court, nagulat siya. At dahil di umano sa tulong ng mga Pilipino, especially Dabawenyo, na dasal nila, ay nangyari po ito. So malamang nga may plano ang Panginoon kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam ko, isa lang ang plano ng Panginoon kay Inday Sara. Sa sobrang daming unos o dilubyo ang dumating sa buhay ng mga Duterte. Alam na po natin, si Tatay Digong pinakulong, impeachment kay Inday Sara, kung ano-anong paninira dyan sa Davao City ng gobyernong Marcos. Nakatayo pa rin si Inday Sara at ang mga Duterte. Hindi pa rin natitinag. Kaya ako, may plano ang Panginoon para kay Inday. Alam niyo po ba kung anong plano? Ang plano ng Diyos ay maging presidente
ng Republika ng Pilipinas si Inday Sara ngayong 2028 at ibabangon tayo at lahat ng mga nasimula ni Tatay Digong ay ipagpatuloy ni Inday Sara. At sana maabutan pa yan ni former President Duterte. Palakpakan po natin si Kong Marcolita. Ang bagong tinik sa lalamunan ng mga buhaya sa Kongreso. See you po muli mamaya, alas 8:30. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po tayo.